Ayun, pinanood ko yung mga battle ni Slack doon doon ko na na-realize na hindi pala magiging madali ito kasi may mga malalakas din siya na laro. Ano yun? Hirap ka sa Tagalog. Yan po, oh. Pero sa mga battle mo, mas maganda naman yung pagkakadeliver mo ng mga Tagalog mo. Hindi naman nalatang hirap ka. Dahil po siguro din sa gano'n na process din. Kasi Yung about sa nangyari sa laban nyo ni Mon, ano ba talaga nangyari? Bakit bigla kang umalis? ayun talaga, eto na pala yun. Eto na pa yung araw na nung live, tingin ko, nakuha ko siya. Medyo naging ano lang yun kasi may mga, kahit sa mga accounts ng misis ko, pupunta na sila doon. Dilabas din. May mga pamilya na gano'n, sinadamay na. Pero sino bang influensya mo sa battle rap? Si Lumi, kaya talaga. Tingin ko wrong timing yung pasok sa battle rap. Bakit naman? Kumbaga pumasok ako doon, wala pa talaga eh. Kaya kung tatanungin ako kung ano yung isa sa mga pinaka-motivation ko sa ginagawa ko, pera talaga eh. Okay. Pag-usapan natin si Rage, kung ganun na kayo ka-close, hindi mo man lang ba siya nahatak pagdating doon sa maling ginagawa niya na issue? Ano kasi eh. Tsaka ayun din niya, nga pala naalala ko, isa din pala sa rason nun, kasi si Apex yung binigay sa akin sa first round. Sa PSP? Oo, totoo to. Oh, talaga? Oo. Anong nangyari? Welcome back dito sa aking Dayo Podcast at lumayo kami dito sa hotel sa Pasig dahil may laban sila. Palakpakan natin, J-Block. Bumati ka muna sa mga manonood natin doon. Kamusta po sa inyong lahat dyan at sana masayahin yung mga buhay at sulit ang inyong mga tasks na binayad. Nandito kasi kami ngayon sa hotel nila, sa tinutuluyan nila dahil may laban nga sila bukas. Pero sigurado ako tapos na yung event pag nilabas ko to ng Buwenta Balentong at hindi kami makatayo ng Cebu kaya dumayo na lang kami dito sa hotel nila sa Pasig. Yun, Tol, kamusta ang paghahanda mo sa laban mo? Anong parang pag nagsusulat ka ba sa battle, parang meron kang momentum na kailangan may mood ka? Siguro, isa din yan sa mga kinoconsider ko. Tsaka wala akong talaga pattern kung paano ako naghahanda. Pag umandar na yung gana ko, sinusulit ko siya, sinusulatan ko agad, tapos kinakabisa ko agad. Kasi pag nawala yung gana na yun, na din. Medyo mas mahirap kasi pag pinipilit mo yung mga material mo ilabas eh. Parang yun nga, nagiging pilit din yung resulta. Yun naman. Sa paghahanda ko naman kay Slack 1, medyo, nung tinanggap ko siya, akala ko, parang magiging madali sa akin ang pagsusulat. Kasi parang gusto ko din mag-try ng komedyante. Tapos, yun, pinanood ko yung mga battle ni Slack doon ko na na-realize na hindi pala magiging madali ito kasi may mga malalakas din siya na laro. Na what if yun yung gamitin niya sa akin at palagay ang chance, yun yung dali niya sa akin. So, ayun, medyo, yun nga, parang natuloy ako sa sulat ko. Medyo nag-alangan if eto kaya yung dadalhin ko, sasapat kaya ito, baka mabugbog ako doon. Gano'n ka katagal nagsulat? Di ba meron tayong 1 month prep? Sa battle mo ngayon, naging komportable ka ba? Mas mabilis ka bang nagsulat? Parang gano'n. Actually, yung round 3 ko ngayon, kalahati pa rin kabisado. Oo, tiya. Medyo mabilis naman ako magkabisa. Sa pagsusulat lang ako medyo matagal yan. Kasi ako, example, binigay na ni Sir yung battle. First week nang halos lahat buong battle ko, wala pa talaga ako naiisip Kumbaga lang, siguro mga angles, ganun pa lang, wala pang lumalabas ng mga punches. So ayun pa lang muna first week, second week, doon na parang nagiging medyo may forma na. Yung sa akin kasi, may mga kilala kasi ako mga battle MC na nag-ipon muna sila ng punchline. Tsaka nila, ganun, bago nila buuin. Yung akin kasi, sisimula talaga ako sa round 1 Yung talaga lahat. Kumbaga, lang siya, kung may mga angles ako, parang nirarank ko sila, eto yung magiging angles ko sa round 1. Dito, yun lang talaga yung pag-iisipan ko, di ako mag-iisip ng iba. Kahit na may pumasok sa isip ko na parang sige, dyan ka lang muna na side ng utak ko, eto muna. Para, kasi din, nagiging ganun ako pag Tagalog yung battle ko kasi mabilis akong malito kasi yun nga, hindi ako masyadong sanay sa mga words. Okay. O sa mga ganito, ganyan. Tapos baka may maulit akong mga words, malito ako. Kaya yun, inuuna ko talaga yung round 1. Hindi ako tumatalon. Paano yun? Hirap ka sa Tagalog.
Yun po. Oh. Pero sa mga battle mo, mas maganda naman yung pagkakadeliver mo ng mga Tagalog mo. Hindi naman nalatang hirap ka. Dahil po siguro din sa gano'n na process din. Kasi sa battle lang naman ako nagkakapag-Tagalog eh. Di wala din talagang gano'n sa amin na parang normal sa amin yung pagkatagalog. Ayun. So sa parang pag walang battle, more on Bisaya talaga ang language na ginagamit mo? Oh, yes po. Tapos hindi din gano'n ma-English ng mga tao sa amin. So, Bisaya lang talaga. Kumbaga, may mga, ayun di ba? May mga battle rapper na Bisaya na, yun nga, na na-compensate nila yung hirap sa Tagalog sa paggamit ng English naman. Tumataglish naman sila. Yung ako, hindi ako ma-English na tao eh. Ayun din. So, Tagalog yung talaga. Parang ano nga yun, parang nangyari, parang partida pa yun. Kasi hirap ka nga sa Tagalog. Pero nagagampanan mo siya nang hindi halatang nahihirapan ka sa Tagalog. So, paano adjustment ginawa mo kung talagang hindi ka naman sanay sa Tagalog? Paano mo in-adjust yung sarili mo para mas mabigay mo sa battle yung tamang format ng Tagalog na battle? Di ko rin po iniisip na gano'n eh, na nabibigay ko kaya if ganito. Yung ginagawa ko lang talaga kung ano yung kaya kong gawin. Kumbaga, siguro, yung pinaka-ginagawa ko pag may battle ako, nonood ako ng mga Tagalog na movies, mga Rubin Padilla, mga Cesar Montano, okay. Action movies. Kasi may mga din sila dun, mga words sila na ginagamit na, ito, pwede dito, parang maangas ko, ganun lang. Tsaka, tawag dito, may kaibigan din kasi akong Tagalog eh, si Chris Ace. Chris Ace, yung Brits Kit? Oo. Kumbaga, siya yung nakakausap ko din ng Tagalog, siya yung sa akin na, medyo okay naman yung pagsasalita mo na ng Tagalog, medyo nakakalata pa nga lang. Pero yun na, medyo, kumpara sa iba din, medyo okay naman. Kaya yun, parang, okay, sige, ganito ko na lang gamitin. Parang paano ko nasasalita ngayon? Medyo, siya if nagbibisaya ako, autopilot na lang yun, lumalabas. Pero pag ngayon, parang iniisip ko pa kung ano yung susunod ko sasabihin. Pero, okay lang naman kung trip mo mag-Bisaya, sa subtitle ko nga na nabastos. No? No, bibisaya ka. Hindi ko naiintindihan yan. Dahil ako na lang ng subtitle. Kaya kung komportable ka mag-Bisaya at hindi ko maintindihan, bahala ka sa Ito isa to sa mga gusto ko pag-usapan. Yung about sa nangyari sa laban nyo ni Mon. Ano ba talaga nangyari after nun? Na bakit bigla kang umalis? Ayun talaga. Ayun, eto na pala yun. Eto na pa yung araw na makikwento. Wala pa ba nagtatanong sa'yo nun? Wala pa. Kasi pangalawang pa din ko eh. Okay. So ayun nga. Kasi talaga yun eh. Kumbaga, nung sumali ako ng araw na yun, kumbaga, napaka-competitive ko rin, umaapaw siya. Iba siya sa, well, ganun lang talaga ako pag-tournament battle. Iba yung parang ibang J-block siya. Kumpara sa mga non-tournaments, kasi parang gusto ko lang enjoy, wala akong parang manalo-matalo. If tournament kasi parang gusto ko talaga manalo. Ganun. So ayun nga, yung nangyari doon, nung live, tingin ko, nakuha ko siya. Ako. So ayun yung parang nangyari. May ganun kasi ako na parang tawag dito. Yun, parang pagtansya din sa live, naging effective ba yung sulat ko or sulat ng kalaban. So tingin ko, nung gabi na yun, ako yung naging mas effective. Pero, ramdam ko malalakas yung punch ni Mo. Baga tingin ko lang hindi siya kumonekta sa mga tao nung time na yun. Medyo sa video nga, medyo mas ayos na yung lakas ng boses niya kasi sa live nun, medyo mahina talaga eh. So, ayun din. So, ayun na, nung in-announce yung panalo, medyo halata naman sa reaction ko eh, na parang hindi mo nga siya natanggap. Ganon. Kasi nasa competitive na, yung aura ng kasawan mo. Medyo ganon pa. Sobrang taas pa ng adrenaline, ganon pa. Tsaka hindi din natin pwedeng sabihin, para sa akin hindi siya pwedeng sabihin yabang kasi nandito ka sa trabaho eh. Yun nga. Nandito ka sa, pinunta mo sa gusto mong gawin sa araw na to, full, 100% nandito ka. Kaya kung ano man yung maramdam mo, parte lang yun nung trabaho mo. Kaya, ayun. Kahit yung mga, di ba, mga athlete, pag nasa, na sila, yayabang sila. Minsan, din ako dati dun eh. So, ganun din pala yun. Parang nadadala din nila ba. So, ayun, yun yung nangyari sa akin nun. Tapos, yun na, pero okay naman na sa akin, kahit ganun pa yung naging reaction ko, yun naman na yun eh. Yun naman eh. Talo ako doon, yun na. Medyo naging lang siya, dahil nung, yun nga, navito siya. Medyo mas
naging magulo, tuloy. Hindi, parang ang nangyari tuloy, yung reaction mo na ako panalo dito, na ano pa, na second demotion pa dahil sa pag-veto. Oo, ganun yung nangyari. So, yun nga. Tapos simot din, bago pa nga in-announce yun, di ba, wala naman sa video yun, nag-usap pa nga kami nun eh. Tingin mo, Tol, ganun, ang tingin mo, Tol, sabi ko, tingin ko, parang sa akin, sabi, ikaw ba, tingin mo, oo nga, Tol, parang ganun ba kami. So yun nga, nung announce, parang sunod-sunod na. Tapos, okay naman na sana dapat yun, parang ganun ang reaction ko. Para sa akin lang, na bilang ganun. Kasi iiwan ko lang din naman sa stage yun eh. Kasi parang bilang J-Block lang naman yun. Tama yun. So, ayun na. Tapos yung na-veto na, doon na nagkagulo kasi tingin ko din, parang ayoko din tanggapin yung ganun panalo eh. Parang magkapatid kayo, tapos nag-away kayo sa laro ka, tapos yung parent niya parang, ibigay mo sa kanya, parang ganun ba? Parang ginanong na lang ni Sir. Pero medyo nadala lang din siguro sa mga sa crowd, ganyan. Ang ganda yung sinabi mo na yun, no? Bigay mo na nga lang sa kapatid mo yan, umiiyak na. Bakit na magiging dating sa'yo? Dahil umiiyak na, binigay yung laruan. Yan nga yung nangyari. So, kumbaga, simot yung kuya, parang ako eh. Ganun ba? Parang yung nangyari doon. So, yan nga, pag-upload ng video, pinanood ko din. Ayun, doon ka na alamang din talaga simot sa akin. Sa sulat pa lang sa pag-construct pa lang ng line. Ibang level din talaga yung sulat yan. Hindi ko maalala. Sinong nag-reaction video? Sinong binunto ko lang? Mot ba? Sa bagay, either mo yung PR na ron eh. Pero ano sinabi ni Pibus nung laban na yun, yung after nun, nung panalo ka, panalo sa judging si Mot, pero panalo ka para sa kanya dahil nanonood din naman siya ng batting. So ano ba talaga? Sinong nagdesisyon na si Mot na? Imbis na ikaw dapat kasi siya nagpas siya yung gunawa eh. Sa pagkakaalala ko, ganito kasi yung nangyari. Kumbaga, yun na, in-announce na si Mot yung panalo, 3-2. Tapos parang nag-walk out ako nun, parang nag-picture pa nga ata. Pagtapos ng picture na yun, kumbaga, sa isip-isip ko, wala na akong dapat gawin pa dun sa stage o aalis na ako. Yun yung parang walk out na talaga. Kasi nung nag-announce si Pibus nung Vico niya, wala na ako sa venue nun eh. Nasa labas na ako ng building nun eh. Kasi nagagalit na din daw yung mga tao. Lumabas. Ay, hindi pa ata wala sa venue. Para umakit pa ako sa kwarto nun. Tapos umalis na ako. Ibaba ako. Hinabol pa ako ni Pibus sa labas. So, ayun, sabi ko, parang mas bakit kasi sir, pag gano'n. Parang, bakit naging ganun pa? Na Vito live, sa live, hindi man lang dumaan ng mas mabusising pagsusuri. Ganun pa. So, yun nga. Nangyari siya, sobrang sobrang gulo tsaka overwhelming kasi hindi ko pa naranasan yung ganun eh. Para kakagaling ko nga lang sana nun eh. Yung kay Pistol, medyo overwhelming yung reaction ng mga tao. Tapos yun na parang positive, negative, magkasama sobrang lakas na hampas kaya hindi pa ako sanay dito. Sobrang grabe din yung bash ng mga tao dun. Pero okay na naman sa akin yan kasi tanggap ko naman yung ganun. Kasi natural siya eh. Sa nangyari ba naman. Medyo naging lang yun kasi may kahit sa mga accounts ng misis ko, pupunta na sila doon. May mga pamilya na gano'n, sinadamay na. So, ayun parang, grabe talaga pala yung epekto nito. May mga ganitong utak talaga. So, ayun. Sa mga nanonood, yung mga napapanood nyo sa battle, iwan nyo na lang doon. Kung ano yung napapanood nyo sa battle, hanggang doon lang yun. Kung ano yung nakikita nyo, hanggang doon lang yun. At kawawa rin para sa akin yung nadadamay. Yung kailangan pang i-bash. Tulad yung nangyari dati kay Shea at Senior, si Ann Mateo, pinutakte yun. Dahil sinabi niya na parang, deserve ba na, porket ba battle MC yung kalaban mo, deserve ba nun na madamay yung shota niya dahil lang boyfriend niya yung MC? Na parang tayong dalawa yung Pacquiao, Mayweather, bakit mo sasapakin si JP? Ganun kasi. Ikaw, anong pananaw mo dun sa damayan na gano'n? Okay ba sa'yo? Yung parang naitanong ko na rin to kay Harden. Kung parang para sa'yo ba, okay lang ba yun? O parang, kasi minsan nagiging excuse na battle rap para
mang disrespect ka nang lumagpas ka sa linya. Para sa'yo, anong okay ba? Sa akin kasi depende yun sa pagkakakonstruct ng pagdadamay. Sa battle ba to? Paano niya dinamay? Oo. Depende kasi yun niya eh. Kasi may mga ganun na dinadamay talaga nila. Rekta lang. Parang gusto lang talaga nila mangupal na ganun. Pero kung may nagawa naman siyang malupit na sulat doon, kasi may ganun eh. Parang mas lutang yung doon nagsimula sa pagdamay. Tapos yung labas ng punches, sobrang lakas na hindi harsh doon sa nadamay, harsh doon sa kalaban. Yun. Pwede yun. Pero kung ganun lang na nagsimula dito, ganito yung misis mo, tapos ganun lang lahat, medyo off na siya para sa akin. Parang ano lang, tingin ko sa mga ganun, medyo nauubusan sila ng angle sa kalaban. Yung malala doon, mga anak na dadamay. Medyo, ganun. Naalala ko yung laban mo kay Bedroom. Ginamit mong weapon, yung pamilya, para ipukol sa kalaban. Hindi para insultuhin yung pamilya. Yun yung sinabi ko. Yun, iniwan ka ng pamilya mo, kaya ka ganyan. Hindi mo sinabing walang kwenta yung magulang. Wala, parang ginamit mong weapon yung meron siya para ipukol sa kanya. Which is mas okay naman talaga yun kaysa sabihin na yung anak mo, ganto, kinantot ni ganto, na parang medyo, kaya nagkaroon din ako ng rules na pulo kasi iniisip ko lagi ganito. Mamaya, sabihin mo yung bata, yung anak mo, anak ni ganito. Then magkaibigan nga, close, pero anak mo, anak ni ganito. Eh pag nag-aral yan, yung bullying, dun papasok yan. Pag yung bata ni papa mo, tsaka ni ano, anak ko pala ni ganito. Bakit yung bata ba? Meron na ba agad silang muwang na, di ba, tilarin? Siyempre, pag sinabi mo, di ba yung bullying dahil sa battle rap? Diba? May mga may edad na tao na lahat na papanood nila sa battle rap, pinaniniwalaan nila. Totoo naman. Diba? Ano na nga yung mga kaklase lang ng mga anak ng battle rapper na yun. Kaya, yun, isa ka sa mga magandang gumamit ng parang weapon para ipukol sa kalaban. Naalala ko yung laban ni Bedroom, dahil yung round 2 nung ginawa ko reaction video, di ba? Well, ganito naman, dati naman, nung mga early days ng battle rap, yun, nandadamay din naman ako ng mga ganun niya eh. Pero yun nga, nung nasa flip-top na ako, may isang battle MC kasi na first time ko din na-try na chinat niya ako. Parang nakiusap siya sa akin na... Sino? Ayoko din pakalanan. Okay. Sa amin na din. Wag ko daw idamay yung misis anak niya. So parang doon ko na-realize na, medyo tao na din naman kami. Tsaka may ibang paraan naman para ipakita yung galing namin dyan sa stage. Tama yun. So, di ba? Okay lang pre. So, yun. Simula, parang nagbago na din yung pananaw ko sa mga paggamit ng mga ganong angle. Tsaka oo nga eh. Kasi pag nanonood ka din naman gumagamit ng ganon, tsaka yung bagsak ng ganon ka habang sugal nila dun sa pagdamay ng tao, tapos hindi worth it. Tapos nagawa na nila yung damage sa family. Yung family, tapos hindi ganun kalakas yung ulo. Parang, pre, mas may kaya akong gawing maganda dyan. Parang ganun siya. So, mas maganda yung, kung gagamit man ng ganun, yung art pa rin. Hindi dahil wala akong modo. Yun. Mas magandang ganun, di ba? Sino bang influensya mo sa battle rap? Si Lumi. Kaya talaga, siya yung nung early days ng flip-top, siya na talaga yung may sulat na, grabe na ang multi niya nun advance na talaga. Delo, Abra, Zaito, Patas, sila talaga yun Pagka nakita ko, hindi kasi ako nanonood ng mga foreign battles siya. Wala flip-top lang yung, sa flip-top lang ako sa battle rap. Dati, nung first year high school, wala pang flip-top. Sa school namin, may mga nag-adapt ng gano'n. Pero siya, by pair. Asaran lang. Yung kasama mo, nag-beatbox, ikaw, nag-i-spit ka na mga kabisado mo na verse. Mga kabisado mo yung verse ni Mike Osa.
spit mo yun sa kalaban mo. So, hindi na pwedeng gamitin ng kalaban mo, yun na yun. Parang doon ako, yun yung parang training ground ko, yung high school. Ganun. Nagpe-freestyle ka rin. Oo, pero sa Bisaya, medyo decent naman yung freestyle ko, pero pag Tagalog na ngayon, Medyo hirap na. yun lang. So, paano yun? Paano ka nagsimula? Nagsimula ka ba as rapper o as hip-hop? O as battle MC? Kumbaga, siguro nagsimula ako na nahilig sa hip-hop, yung nasusulat ako ng mga kanta. Yun, mga kanta. Tapos, matagal din yun eh. May mga verse ako. Kaso yun nga, di ko pa alam paano i-record. Wala akong mga kilalang gano'n. Wala ako sa hip-hop community pa nung time na yun. Tsaka, wala pa akong cellphone nun. Ang anong taon yun? 2012. Ano na rin? Flip-top era. Pero wala pa sa isip ko na pumasok sa yun, sana makapasok at maging battle rapper ako. Wala pa yun. Nanonood pa lang ako. Ang gagaling nila. Mga idol ko to sila. Tapos may mga music sila lumin yun eh. Ayun, kaya mga tao lang, mga ganyan. Yun na. 187, mga ganun. Mga local talaga. So, paano ka nakapasok ng flip-top? Try out po ako nun. Dahil po din sa Rapolo. Sa Rapolo kasi ako una nakasulit ng battle rap. Tapos, yun nga. Yung kay John Leo. Okay. Dalawa daw liga niya eh. Oh my God. Oh my God. Ayun. Paano ka nakapasok ng flip-top? Dalawa liga daw. Yung time na yun, napopost na ata si Sir nun eh, na may tryouts. Process of illumination. 5 ata o 6. Hindi lang ako sure. Basta magka-batch kami nila Mount, gano'n. Sa Cebu naman ako kami Marshall. Ayun. Nagpasa lang ako kay Sir nun eh. 16 bars na pang battle, video ng battle mo, gano'n. So, ayun. Nag-reply sa akin si Sir, tapos freestyle. Naalala ko nga, doon pa si Sir Liljan nun eh. Siya yung nag-champion. Yung sumali si Liljan ng tryout sa Cebu Date, gusto niya Pagka-Rias lang. Oo, division. Kahit nga Davao eh. Gusto niya rin, plano niya rin sa Lian. Ayun, ano nangyayari? Lalamunin kami ng boy ni Kuya Liljan nun. Sobrang... nakalaban niyo siya? Si Chris Ace yung finals niya. Ako, natalo ako semis nun. Sino kalaban mo? Si Chris Ace din. Okay. So, mas matatas sa Chris Ace, si Chris Ace. Oo, kasi Tagalog siya. Yun pala, si Chris Ace, nung nag-transfer siya sa school namin, 4th year high school, doon na ako nagsimulang susulat-sulat ng mga sarili ko talaga pangasar. Kasi inaasar namin siya dati. Tsaka Tagalog ba? Minsan lang mangyari sa school, flip-top tayo pre. Siya pala, nagsusulat siya ng mga gano'n, nagsusulat ka. Sa ako mga Bisaya pa lang yung mga punchline ko. Pagka-recess, kung may teacher na hindi pumasok, ayun, nagbabattle-battle kami. Uwi ko sa bahay, tapos makikita kami nito. Gano'n na, doon na kami nagsimula hanggang sa, graduate kami, tapos naging tropa pa rin kami kasi magkapit-bahay lang kami tatlo nila Jicoy. Ayun, susulat-sulat kami ng mga kanta, freestyle kami, hanggang sa, tinanong ko, kailan tayo makakapasok ng makakasaling event talaga. So, nag-search kami sa Facebook, may All Hip Hop Cebu na group doon. So, may nag-post na event. So, yun na, sumali na kami. Hanggang sa nakapasok na ako sa flip-top. Sa flip-top ko lang din nasubukan mag-Tagalog. Sobrang tingin ko nga kuya, sobrang naging mabilis lang ng pangyayari sa akin sa kumbaga, tingin ko wrong timing yung pasok sa battle rap. Bakit naman? Kumbaga, pumasok ako doon, wala pa talaga eh. Kumbaga, di ko nakikita yung sarili ko, wala pa akong pamamaraan paano magsulat ng talagang organized na writing, battle rap, gano'n. Kumbaga, parang sa flip ako ng training, parang pangit. Okay. Nung para sa mga bago ngayon na hinug muna sila sa mga minor leagues eh. Ang lalakas na nila eh, bago pag pumasok sila sa flip top, wala na. Kumbaga, yung mga attributes nila, nasa mga 80, 90 na. Delivery. May experience na. May experience na. Bakit sa Rapolo ba? Ilang battle lang ba naganap pa mo doon? Di ba champion? Marami po. Pero yun nga, para sa akin, iba siya sa Tagalog din. Yun, iba. Kasi, yung style ko doon sa Cebu, yung Bisaya na J-Block, iba yung style na nung nagtagalog na ako, pinipilit kong mag-bars wordplay, gano'n. Yun nga, nagiging pilit siya hanggang sa late ko na na-realize or yun nga,
ninano sa sarili ko na magpakatotoo na lang talaga ako kung ano yung baga ngayon, mga recent ko na battles, nakafocus na lang ako sa punto ko, angles, ganun. Kumbaga kahit hindi na i-wordplay yung angle ko, basta mabigay ko siya ng masakit pa rin, madiin pa rin. Ang ganda nun. Ang ganda nun. Pa rin. Kumpara sa, yun nga, parang masusugal ko yung ganun kesa sa gumawa ko ng, alam ko na habang sinusulat ko na pinipilit ko lang to, tapos pag nagpalpak pa, mas masakit yun. Kumbaga sa yung sulat ko na, ito talaga, mas gusto ko itong sabihin. Kahit na may mag-react or wala, ito gusto ko sabihin. So, ayun na, parang, yun nga yung sinasabi ko yan na medyo late na, wrong timing yung ano ko. So yun nga, di ba, biglang nag-champion pa ako ng ganun, parang, nag-champion na pala siya. Maraming hindi nakapansin. Kasi yun nga, wala kang mga, na battles, maingay na battles. Kumbaga, naging champion ako, dun lang parang nakilala yung pangalan ko ng iba. May J-Black pala dito, friend. Parang gano'n. Champion yan, parang gano'n. Kumpara sa mga ibang run na, baga, nung nasa tournament pa sila, tapos nag-champion sila, yung nasimento nung nag-champion sila. Sa akin, sobrang bilis nung nangyayari. Kumbaga, kahit magtanong ka ng mga fan, 10 fan, kung sino yung malakalaban mo sa isang buhay, parang hindi yata makakasagot lahat eh. Parang ganun siya, na hindi naging impactful yung run ko. So, nagigets ko din yung ano ng mga tao, kaya tinik nila doon na. Pero, yun nga, tingin ko naman, hindi ako yung pinakamahina eh. Hindi. Yun lang. May band pa eh. Nasusunod sa'yo. Sana. Makakailangan sa buhay niya. Baka daw mag-champion siya. Hindi niya sinasadya. Oo, champion. Ayun, anong mga nabago sa buhay mo nung nasa flip-top ka na? Marami yan. Isa na din siguro yung ano, yung dati nasanay lang ako na parang, lalakad ka lang sa kung saan. Ngayon, may nakakakilala na sa'yo. Saka, nalas lahat ng kinakausap ka na bilang J-Black, hindi na bilang Jomar, gano'n. So, ayun, sa pagiging mature din siguro, paano ko mag-isip ko para dati. Tapos paano ko i-handle yung mga bagay-bagay. Kasi sa battle rap, parang matututo ka rin maging matibay. Puso, tsaka utak mo. Emotion. Diba? Ganon. Sa din, marami eh. Medyo, hindi din medyo, talaga naging source din talaga siya ng pera para sa akin. Ng mga opportunities na nangyari. Tsaka maraming salamat din kay Sir Ari. Sobrang mahal na mahal ako ni Sir. Sa tikas yung ibig ko sabihin. Puta, mukhang kalating milyon na si Jay. Yung bunga na, kasi nagsimula ako dati, sobrang lang talaga din eh. Alam mo yung parang, hindi ko naman sinasabing hindi ako contento nun, pero yun nga, parang yung process mo dun ba, sobrang sarap lang na nandito pa rin ako kasi hindi lahat ng mga MCs mabibigyan pa ng mga chance na lagi kang bumatel eh. Ganun yan na baga isa ako sa mga survivors ng batch namin na dito pa rin. Kasi 2015, 16 ata ako nakapasok. So parang nauna pala kami sa inyo ng 2 years. Kung 16 ka. Kayo po yung naunang batch yan, pagtapos mo sa inyo, yung tryout na yung sa amin. Okay. Akala ko, ang nagpasok sa'yo, si Ponger. Kasi di ba sila range pa yun na batch. Yung siya pa yung siya yung naghahawak pa ng Visayas Division. Siya yung John Leo dati. Oo. Kasi yun nga yung nangyari yung Finonger. Oo, yung hindi binigay yung benta ng ticket. Ayun. Ganon. Tapos yun na, si Pops Leo na yung pumalit. Dito na ba si John Leo? Kailangan yung pag-usapan din dito yan. Ayun, takin na si Ponger na masingit lang natin. Hindi, ano ba yun? Kaibigan mo rin ba yan? Oo, tropa naman si Ponger, pero hindi lang nga kami ganun ka-close din. Kumbaga, hindi kami masyadong nagkasabay din sa mga events or ano. May mga times na nagkasabay kami, pero hindi ganun ka-close. Sila ni Range. Kumbaga, siya yung parang kuya talaga ni Range. Dark Horse Clothing, bakit naisip mong gumawa ng sarili mong clothing? Ano lang din, kumbaga, na-inspire lang din ako kay
Noy Omar. Mm. Kasi ano lang, nakaka-inspira lang din yung ano niya, naging story ng ano niya, business. So yun lang din talaga na okay, pwede ko tong subukan. Mm. At ayun, sineryoso ko naman siya kahit papaano. Di ba ang mga clothing merong ano yan, parang mga tema? Ano yung tema ng Dark Horse Clothing mo? Yung parang content niya? Parang ano siya para siya sa mga, ano tawag dito, mga hindi masyadong malakas yung aura, tas bigla pa lang may ibubuga. Baga para i-inspira yung mga nakatagong lakas nyo ba? Okay. Yun ang content ng Dark Horse Clothing. Mukhang maganda yan, Magkano bentahan yan? Mga katulad lang din ng mga bentahan ngayon. Medyo nagmamahal ka kasi yung mga materyales eh. So, ayun lang din. Paano yan? Saan sila pwedeng umiscore niyan? Sa ngayon kasi, inaano ko pa yung TikTok shop ko eh. May nilalakad pa ako sa BIR. Pero siguro, pag na-upload na tong tawag dito, etong video na to, yun. Baka may TikTok shop na kami. Tsaka may page din kami sa Dark Horse Clothing sa Facebook. Dark Horse Clothing, Facebook. Anong search nila? Dark Horse Clothing lang? Yes po. Dark Horse Clothing. Search nyo, Dark Horse Clothing sa mga gustong umiscore. Thank you po. Ng Dark Horse Clothing ni J Black. At yun, kung hindi ka nag-flip top, ano yung pinagkakaabalahan mo ngayon? Kung hindi ka nandito sa eksenan to. Yun nga din yung natanong ko sa sarili ko Kaya marami pa salamat ko sa flip top. Kasi hindi kasi ako nakapagtapos eh. Baga financial problems ba? Kasi 3 kami magkakapatid. Eto na, iiyak na ako. Angle na to? Angle na ba to? Ma-angle na to? Ayan na, maganda yan. Maalaala mo kaya. Ayun. Kasi 3 kami magkakapatid na mga Bisaya. Puro lalaki? Yung panganay po namin, babae, tapos lalaki, 2. 2 lang nag-aaway sa saging. Oo. Okay yung saba. So, ayun nga. Financial struggles nga. So, ayun. Ako yung parang hindi pinakamatalino sa aming 3 eh. Parang, okay, sila, na lang. Ako na lang maaga ako nagtrabaho kasi Anong taon? Underage pa ako nagtrabaho na ako. Oo, 16 yata. Trabaho ko sa paano ko sabihin yung Di pwede. Na lang siguro. Una kong trabaho sa Hindi, teka lang. Kung saan ka komportable kung gusto mo siyang i-share o hindi. No, okay naman. Okay lang naman. Tsaka parang ngayon ko lang din ata ma-share. Trabaho ko sa Queensland, sa hotel na Ellen Adarna. Ayun. Naging room boy ako doon. Tsaka din ako nakapasok kasi yung papa ko, dati doon, manager dati doon. So, may mga connections pa rin. So, yun nga, ang kulit nga nun nagtatrabaho ko, sobrang liit ko pa Tapos, mahalata pa sa mukha ba, ng mga customer na, ilang taong ka na, parang gumagano ba? GT ako, sir. Ganun pa ako So, ayun nga. Yung ganun lang ako dati. Kaya malaki respeto ko sa mga nagtatrabaho ngayon. Kaya, yung nila ngayon, 'di ba, yung sigaw ng ngayon sa mga tax, mga ganyan. So, danas ko yun yung mga deduction. 'Di ba? Mga ganun sa sweldo mo. Tapos mapupunta lang sa bag nung anak, no? Yung mga travel nung anak. Dati 12 hours yung trabaho ko dati. 12 hours. Dahil undergrad ka. Okay. 'Di ba? Kasi marami akong napagtrabahuan dati, naranasan ko trabaho sa car wash at yung gumagawa ng pizza din. Marami akong kahit saan basta may pera Tsaka kami, na umuupa lang kami bahay dati. So ayun, mama. Tsaka yun nga, yung papa ko nawala na, si mama na lang tataguyod sa amin. So bilang panganay na lalaki, ako talaga kailangan ko ding mag-ambag kung ano yung di ko na kaya, mahirapan akong humanap ng trabaho kasi wala akong kung anong meron, 'di ba? So ayun. Ayun lang din. Tsaka nga dati si mama medyo pa sa ginagawa ko dito sa sa hip hop, sa battle rap kasi ilang beses din ako natanggal sa trabaho dahil dito Putyang ina. Oo. Bakit? Kasi dati may mga kahit yung mga mga minor na mga gigs lang. Tapos hindi pa wala nga sigurong bayad Parang tingin ko investment ko siya sa papunta dito. Kahit sinugalan mo. Wala akong makuha. Pumupunta kaming out of town na walang kasiguraduhan.
Tablado talaga minsan. Tapos, syempre, di ba, ma-absent ka ng ilang araw nun. So, ayun, pag balik mo, ano ka na, matatanggal ka na kasi bago yung nangyari. Nung na-absent ka na ilang araw, nakailang late ka din. Kasi yun nga, pupuyat ka, kung may battle ka, napapractice ka, magganto ganyan niya, marami ba. So, ayun, sabi nga ni mama sa akin dati na itigil ko na lang daw siguro. So, yun yung sinabi ko sa kanya, kung naalala ko, sabi ko sa kanya, kasi ganto kasi parang, din, kumbaga, kung hindi ko man natupad yung pangarap ko sa academics, kasi yung pinaka-pangarap ko talaga yung maging abogado eh. Tangina, sarap. Oo. Kaso, sa estado ng buhay mo, yun nga, mahirap. Bata pa ako, sigurado na ako yun yung magiging Pero parang hindi naman siya nalalayo sa ginagawa ko ngayon kasi nakikipag-debate pa rin ako. Nakikipag-defend mo pa. Oo, nagde-defend pa rin ako. Pero yun nga, yun yung pinaka-pangarap ko dati. So, ayun, parang kahit eto na lang yung para sa sarili ko, kung mayroon man akong, kasi libre ang mangarap eh. Totoo. Eto na lang. Mangarap na lang ako. Ganun na lang ya. So, hanggang sa, ayun nga, hindi naman ako naging super achiever din sa hip-hop din. Pero proud naman ako sa kahit paano sa narating ko ngayon. O kumbaga, nakalayo-layo din kumpara sa dati. Yun nga, proud din naman si mama sa, yun nga, kasi hindi din ako tumigil. Dumating pa kayo sa point na, parang eto na lang talaga, dito na ako pepera. Sa hip-hop na? Oo. Kasi, so, hindi ka na nagtrabaho? Oo, kaya kung tatanungin ako kung ano yung isa sa mga pinaka-motivation ko sa ginagawa ko, pera talaga eh. Kahit parang hindi ganun ka, pakinggan, kasi pera talaga. Kasi yun naman talaga practical siya. Tsaka lalo na ngayon na may pamilya na ako. Kaya ano yung mga ginagawa ko ngayon, minsan hindi na din para sa akin eh. Dati parang, yun nga, tapos ngayon may pamilya na ako. Akin na talaga, so, papa na ako. Ilang taon ka ba nag-asawa? Matagal na kami ng partner ko eh. Shoutout, mahal. Love you. 11 years na ata kami. So, bata ka pa? Nagkakilala kami, mga 17. 18 ako, 17 siya. Okay. Mga pa talaga kami, mga bata. Mga nag-aaral pa kami, text pa kami noon ng mga isang buwan pa, isang buwan, isang taon, mga ganon. Naging seryoso na, 11 years, sobrang tagal. Parang run ko din dito sa hip-hop yun eh. Ganon. Nagkaanak kami, mga na kami noon. Mga 9 years, ganon. 9 years, so nasa flip-top ka na nun. Kaya nang suportahan. Medyo okay na siguro, ganon. Kala ko kasi nag-anak ka nung panahong hirap ka pa. Hindi mas mahirap yun. Nagkaanak ako pagtapos kong mag-champion eh. Pwede na. May income ka na rin nun. Yung pangarap mong pag-aabogado, wala kang planong ituloy? At kung kaya mo naman? Hindi ko siya tinatanggal pa rin niya eh. Kasi kung kaya ko, maging talaga ako. Parang financially stable talaga. Why not, di ba? Kasi ako gusto ko pa rin mag-aral kahit Polsci or connected sa ibang mga gusto kong gawin. Basta may diploma lang. Mahalaga rin eh. Na may diploma ka. Ikaw, kung may pagkakataon ba at kung kaya mo, gusto mong mag-aral? Opo, syempre kasi may mga may anak ako ngayon. Paglaki niya, 'di ba? Syempre para ko sa kanya, maturo ko sa kanya ang kahalagahan ng edukasyon, 'di ba? Attorney Jomar, no? Oo. So ayun nga, sayang lang na yun nga, hindi naman natin kontrolado eh. Dati. So ngayon parang mayroon na akong hawak ko na yung control ngayon. So ako na mag-grind para sa sarili ko. Yun lang naman. Naisip mo pong mag-aral o hindi na? Tsaka yun, hindi pa eh. Parang may mga plano pa kasi ako eh. Ilan taon ka na ba? 29 na. Pwede pa yan. Ang aga pa niyan. 29? Mga 50 siguro. Takina! Ako nga magte-38 na eh. Pero plano ko kung baka po 40 years old gusto ko mag-aral eh. Kahit kumuha lang ako ng mga 4 to 5 years. Ganun daw. Diba? Ang sarap din na may eh. Anyway, pag-usapan natin si Range. Gaano ba kayo ka-close ni Range? Sobrang tagal na namin kilala. Isa siya sa mga una ko nakilala talaga eh.
Kasi yung event na una kong sinalihan, nagkakilala kami doon. Excuse me. Di pa siya taga Cebu noon. Galing pa siyang Buluon, probinsya nila. Dumayo talaga siya. Full sleeve pa siya na henna noon. Una ko siyang nakita. Henna lang, hindi tato. Henna lang. Parang alam mo na talaga na doon pupunta talaga tong batang to, magpapatato talaga to. So, ayun nga. Kami talaga pero hindi kami naging sobrang magkasama nung mga early days namin. Parang kakilala pa lang kami. Actually, kaya ako nakilala yung partner ko kasi classmate niya si Rose Ba talaga? Oo. Tapos nag-event siya sa tapat ng bahay nila. Inimbita niya yung crowd niya, mga classmate niya. Tapos yun na doon ko nakilala yung partner ko ngayon. So, ayun din. Okay lang naman. Yung battle nyo kasi parang may nasabi ka doon na parang may naitulong siya sa'yo. Anong klaseng tulong ba nagawa ni Ren sa'yo? Tingin ko, hindi lang sa pera, marami din siyang naituro sa, pero, ayun, pera din, kasi, siya nauna siyang magkaroon Alam mo yun, parang naging successful agad yung career niya. Para siyang sa Cebu para siyang Aljims Uluni. Kasi, di ba? Oo, ganun na yun. Oo, ganun yung datingan niya dun Sikat na sikat yung kanta niya Tsaka, ma-issue lang yung batang yun, pero sobrang bait talaga nun Parang kapatid na din yung turing ko sa kanya. Tsaka, hindi niya kami pinapabayaan. Anong meron siya, sineshare niya sa amin kung saan siya pumupunta, dinadala niya kami, alam mo yun. Sa kanya ko nga na-try na mag-gig talaga ng mga, kahit saang mga lugar na sa Mindanao at sa Cebu, sa Visayas. Sumabit ako sa kanya yun. Grabe. Tsaka, dami kong natutunan sa kanya. Kumbaga, nagiging ibang range siya pag music. Pag yung artist na range, nagiging iba siya na range. Sobrang matured niya na tao pag ganun siya. So, yun. Idol ko siya nun talaga. Hindi lang bilang tropa ba, bilang din. Ayun. Close na close ba kayo? As in parang magkapatid? Ganun. Bakit? Ewan ka, ito tanong ko lang Kung ganun na kayo ka-close, hindi mo man lang ba siya nahatak pagdating doon sa maling ginagawa niya na bisyo? Kasi syempre, kahit alam ni Range to na lagi kami nag-uusap about dyan Kasi yun nga, pag may depression yung tao, minsan hindi na enough yung kahit ano yung naririnig niya Totoo. Minsan, hindi ko naman siya laging kasama. Baga, pag gumising siya ngayon, gusto niya mag-inom, pupunta na agad siya dun. Chat sa akin, parang ganito, ganyan, dito ako pre, tas ayun, parang kinakalabit ko lang, parang sobra na ata ganito, ganyan. Tapos, yun nga, baka mapaaway ka dyan, ganyan. Yun. Pero kung sa lang, halos lahat naman kami ng tropa Yaka isa din sa kagandahan din sa kanya, kasi pag may nagawa siyang medyo, alam mo yun, medyo X, tapos sinabi mo sa kanya, nakikinig naman. Nakikinig siya, tapos tinatanggap niya. Nagsosorry pa nga yan Pag alam niyang mali niya, tumatawag siya sa akin, pinupuntahan niya ako sa bahay. Kasi di naiiwasan sa amin yun Kasi medyo may makulit na ugali talaga yung batang yun Parang din talaga, parang nakababata mong kapatid na pag nag-tantrums, yun na yun. Feeling ko na na culture shock siya sa meron siya, kaya parang, gagawin ko gusto ko, ganun. Medyo ganun nga. Siguro, kasi pag nakakausap ko rin yun sa ugali niya. Pero yun pa rin naman yung range na kilala ko, parang, nadagdagan lang siguro ng mga drama. Parang ganun ba? May mga drama lang. So, ayun nga. Nga ako kasi yung nangyari nga sa kanya. Ayun nga yun. Yung nangyari na kay Range na... Bago nangyari yun, parang mga 6 months na ata kami hindi nagkakasama nun Kasi yun nga, buntis si Rose nun Di ako lumalabas sa bahay. Di ako nakikipag nightlife sa kanila. Ayun. Parang tinachat ko yung ibang mga tropa na bantayan niya. Alam niyo naman. Diba? Tapos, ayun nga, nangyari yun. Wala talaga yung squad namin nung time na yun Wala kami ibang mga tropa niya yun Bago nagawa ni Range yung krimen na nagawa niya, may nakukwento ba siya sa'yo? O parang may nasishare ba siya? Kasi umabot sa puntong kikitil ka na ng tao? Wala naman siguro yan na na sinishare niya na ganto ganyan. Tingin ko lang talaga nadala lang ng emosyon yun Parang tsaka nadala siya ng baril, hindi niya nadala yung baril. Yun lang ganun siguro. Yun. Oo. Di ba parang nagpa-firing siya? Tapos kumuha siguro ng baril na lisensyado. Siyempre, yung baril kasi may may multo yan. Yun nga. Baka, may baril ako, matakot ka sa akin. Tapos bigla niya na lang nakalabit. Parang ganun. Yun nga. Yun nga yung nangyari. Tapos ang pa doon, yun nga, namatay pa. Yeah, oo. Yun yung Pinoy ba yun? Foreigner? Foreigner po yun niya Tapos, anong estado sa buhay nun?
Dayo lang ata talaga yun dito. Di ako sure kung parang may asawa yun dito. Parang nag-inom lang siya nung time na yun. Tapos yun na, biglang bilis ng pangyayari. Tsaka ano yun niya eh. Kaya di ko malilimutan yung araw na kailan yun nangyari kasi birthday at binyag ng anak ko yun eh. Okay. Nag-chat pa kami nung gabi na yun bago nangyari sa kinabukasan. Sabi ko pa sa kanya, maaga tayo bukas ah. Sabi niya, oo, matutulog na ako pre. Kita-kits mamaya. Ganon. Natulog naman talaga siya nun niya. Sobrang ano lang talaga kasi yung sa naalala ko sa kwento pumunta yung girlfriend niya sa kanila eh. Nagpaalam. Yung ex niya o girlfriend tumawag niya? Ba? Yung ex niya yata ngayon eh. Nagpaalam na pupunta sa bar na yun. So yun na, parang nagising siya. Tapos sinamahan niya. So yun na. Umagang-umaga, tumawag yung manager niya sa akin eh. Sabi niya, par, di ako makakapunta sa par. Binyag, anyari? Dito sa range, may nabaril eh. Ay, putang, sige, ano mo na muna. Sabi ko, namatay ba? Sabi niya, hindi pa naman, nasa ospital. Sige, kayo na muna bahala dyan kasi importante din sa akin tong araw na to eh. So yun nga. Dumaan pa tayo ng mga isang linggo. Bago siya nahuli o na... Hindi, bago namatay yung okay. Yun nga, rest in peace, no? Kasi wala namang gustong mangyari. Wala talaga. Oo. So, yun nga. Anyway, ako gustong-gusto ko madalaw si Rench eh. Hindi ko lang alam kung paano. Kayo ba nakakadalaw kayo sa kanya? Oo, dati. Na pag nag-open gate, dinadalaw namin siya. Kahit sila sir nakadalaw doon nung pumunta sila ng Gusto ko siyang dalawin eh. Kaso hindi ko lang din talaga alam kung paano eh. Ano ba yung hatol sa kanya? Lifetime na ba siya o... Actually ngayon niya wala pa talagang hatol eh. Tumatakbo pa rin. Sa pagkakaalam ko wala pa talagang verdict ba na eto. Yan na talaga. Yun talaga yung napapatagal din minsan eh. Yung paghihintay. Matagal lang Ilang taon na din eh. Naghihintay pa lang ng kung ano yung pa siya. Oo, kasi nakakailang hearing na sila eh. Diba? So ayun. Medyo sa dun pa lang. Sa proseso pa lang, matagal ka na dun sa loob. Tapos iba pa yung hatol talaga. Pero ano na yun eh. Parang kung ilang taon ka na yata nun. May ganun ba? Parang ayun ang pagkakaalam ko Kung ilang taon ka nang nakulong, tapos pag sentensyahan ka, parang pwede na yatang ibilang yun. Dapat talaga siguro, tinuloy ko yung pag-aaral ng abogasya. No? Dapat, para ikaw nga. Tinan mo ngayon, hindi ko din alam eh. Yun. Tingin ko, dapat mag-aral ka ng abogasya para... Tsaka, hintay na lang siguro ako ni Range na makagraduate. Biro lang. Hindi, kunyari, nagpa siya na yung judge. Laya ka na, hindi pa graduate si J. Block eh. Hintayin ko lang. Ako. Hintayin mo lang. Siya magde-depend sa akin. Ayun, sana makadalaw ako kay Range sa mga susunod na panahon. Yun, meron ka bang hindi malilimutan tungkol kay Boss Enigma na parang nagawa niya sa'yo? Sinubo ka ba? Teka lang wala akong maisip. Tingin ko halos lahat ng ginawa sa akin sir, naman eh. Unforgettable. Oo. Tangina, no? Bilang, yun pa lang na, isa ako sa mga, ni Sir Arik, isa ako sa mga MC niya. Kasi, tingin ko naman, lahat tayo, pantay, kung ano yung ko sa kanya, na pag-aalaga, pagmamahal, ganun naman si Sir sa atin, which is nakakabilib kasi na-handle niya tayong lahat ng ganun. Tsaka, siguro yung pinaka nung pandemic, parang doon kami mas nagkakakwentuhan ni Sir kasi kinukuha niya ako sa airport nung pandemic sa barracks. Tsaka doon kami sa barracks tumatambay, iinom. Parang doon ko mas nakilala si Sir. Tsaka tingin ko doon din na practice yung parang pagtatagalog ko ng ganito, mahaba Tagalog. Kasi nag-iusap kami ni Sir. Tsaka din si Sir eh. Din. Madaldal. Tama ba yung term na nagamit ko? Makwento. Madaldal. Makwento. Yun pala, mas yung makwento. Ayun. Ayun. Sobrang love mo ba ang flip top? Opo. Yeah. Ba't ka bumati ng PSP? Pera Dahil? Pera. Okay. Yun nga, tulad ng sinabi ko kanina. Parang yun nga, kumatok yung ganun na may pera. Tsaka yun. Tsaka ayun din niya, nga pala naalala ko, isa din pala sa rason nun kasi si Apex yung binigay sa akin sa first round. Sa PSP. Totoo to. Talaga? Anong nangyari? Parang dumaan lang ata ng mga 10 days, tas parang iniba ni
ni Pibus yung ano, biglang simot na. Bakit iniba? Tinanggihan ka o ano? Yun ang di ko alam, di ko na din tinanong eh. If baka hindi available or di sasali si Apex. Or baka binigay niya sa akin sa Apex, hindi pa pala sila nag-uusap. Pwede din ganun. Kasi kinall out mo siya kay Pistol. Baka hindi pa na-upload yun eh. Teka lang. Na-upload na ba? Tingin ko hindi pa eh. Hindi pa. Hindi pa. O baka nanood sila ng live. Baka nabalitaan din nila na ganun. nabalitaan. Na-call out. Ganun. Tsaka yun nga, si Apex, parang pwede to. Tapos, ayun, yun nga, iniba, naging simot. Tsaka yun, pera din daw. Kasi, yun nga, nabalitaan ko, malaki daw, bigayan. So, ayun. Pwede na din to, pera. Tsaka nagpaalam din talaga ako kay Sir noon. Tsaka kahit hindi. Okay lang naman yun, kahit hindi. Yun din yung sinabi ni Sir sa akin na ano naman kayo. Di ko naman ganyan. Yun. So, yun nga. Si Enigma naman, tulad ng sabi mo, kung saan pepera. Saan kikita. Kasi may mga bagay na hindi niya naman din, parang, hindi ko naman mabibigay sa ito ng panahon na to eh. Hindi, kunin mo yan. Alam mo yung PSP flip top, lang yung flavor lang naman sa battle rap yun eh. Tsaka yun nga, pinalaki lang eh, na ganito ganyan. Tsaka yun, nakita ko na din naman eh, nadadaan lang din yung PSP. Okay, di na ako mag-try din. Diba? Tapos nangyari yung ganun. Controversial namin kay Mot. Sana nga pala, hindi na lang. Okay na lang pala. So, dapat. parang magkano ba talent fee mo doon? Secret! Sakto lang din. So, sa ganung halaga, dignidad mo yung binayaran. Kapalit yung dignidad. hindi dahil lumabang ka doon. Dahil dun nga sa issue. Yun nga. Diba, parang tangina, iyakin to. Yun na, naging na nga eh. Kahit ngayon may mga nagko-comment pa rin ng ganun yan, nasanay na lang hindi na mawawala sa iyo yung angle na yun. Sasakyan pa nga rin yun ng ibang tao eh. Kasi syempre, ganun na. umingay siya eh. Umingay din. Anyway, meron ka bang ibang mga plano pa? Ngayong after ng laban mo, may plano ka bang mag-ahon? If bibigyan po, ni Sir, tatanggapin ko po. Kasi yun nga, parang yun nga, nasabi ko din kay Sir na ngayong year available ako bumatel. Baga, pwede lang, if meron Sir, pwede po ako dyan. Sa ahon? Hindi pa namin pag-uusapan yung ahon. Actually, itong Vuelta, ako nagpilit eh. Talaga? Oo. First time ko din talaga na, kinulit mo siya? Humingi ako kay Sir, kasi naghihintay lang talaga ako eh. Hiningi mo si Slack One mismo? Hindi rin. Humingi ka lang ng battle? Humingi lang ako ng battle. Kasi yung pinakarason ko, gusto ko lang manood ng semis. Talaga? Yun okay. lang. So, gusto ko manood ng semis. Tapos, practical din, mabattle ka doon. Panonood ka, tapos may battle ka. So, ayun. Pwede. Pwede na yun. So, ayun. Tapos, parang hindi pa nga din talaga ako bibigyan nun ni Sir eh. Kasi, wala nang mga available. Ang binigay sa akin ni Sir, yun nga, si Slack One at si Raffian. Pucha. Yung, naisip ko, si Raffian, medyo mainit siya ngayon, tsaka ang lakas niya, baka mabugbog ako nito nun Hindi naman sa minamalit ko si Slack parang mild lang na baka lang kami, lang kami doon. Magandang kasi laban. Si Raffian kasi napaka-agresibo eh. Parang, lalamunin ako dito. Yan lang din naman yung naisip ko. Tsaka, tingin ko din, magiging maganda din yung battle namin ni Slack, lalo na naka-A-game siya, napanood ko yung mga A-game niya na battle. Tingin ko din talaga, mahihirapan din akong sumabay dito. Parang ganun din. Oo. Kung bibigyan ka ng chance ni Enigma, kunyari, ahon, ikaw papipiliin, sino gusto mong kalaban? Wala akong Wala ka bang parang, ito gusto ko makalaban to? Wala po. Wala ka ganun? Wala po kung wala akong battle, hindi kasi ako hindi ko kasi iniisip yung battle rap eh. Kumbaga, parang nagiging fan lang ako ulit. Tapos parang pag tinatawag ka, doon ka lang nagtatransform. Pag hubad mo, may S na dito. Ganon, Superman na. Lang, pero wala talaga akong inaano. Isang beses lang ata ako nag-call out ng seryoso kay Apex. Kasi seryoso talaga ako doon. Dahil nga doon sa issue. Yun lang naman. Tapos parang wala naman nangyari. Tsaka yun, hindi ko na din Tingin mo, matutuloy pa yan? Parang hindi ko na din tinitingnan na ganun. Tsaka wala na din doon yung interest ko eh. Parang ganun na, okay, wala, hindi nangyari. So, okay na, wala na. Paano yun kung ikasa sa ibang liga? Apex, J-Block? Parang di na rin. Di ka na rin Hindi na rin, oo. Kaya lang ang lalabas, ba't ayaw mo? Ikaw itong kumall out eh. Parang late na din kasi. Depende pa rin niya. Di ko pa naman sinasara yung Wala ka bang dream match?
Wala kang... Meron. Si Sir Batas po. Gusto mo makalaban si Batas? Opo. Bayan, return na yung gusto mong makalaban eh. Totoo, si Sir Batas. Talaga? Siya kasi yung pinaka... maliban kay Sir Luns, yun si Sir Batas yung pinaka, idol ko din. Tsaka gusto kong makalaban. Ayun. Sayang naman yun. Kung babalik si Batas, ang dami niyo palang gustong makalaban siya. Si Smaglas, alam ko gusto... Oy, Smag, ina mo, sinabi mo sa akin to, huwag kang magsinungaling. Gusto mo makalaban si Batas. Si Basilio. Gusto din ni Basilio si Batas. Tapos ikaw. Si Lip Cram, alam ko, gusto rin ni Lip Cram si Batas. Parang napanood ko ata yun sa Any plans, tol? Album? Meron ka ba? Kasi yung plano namin ngayong may business partner ako, may kaming business. Parang tingin ko doon ako magiging busy next year. Kaya yun nga, parang available ako ngayon. Bumalik na naman ako sa realidad. At enjoy na lang ang panonood muna or kung ano-ano mang gawin. Ayun lang. So ngayon hindi mo pa pwedeng banggitin kung anong business yan. Baka ma-outload. Yun nga. Baka ma-outload. But anyway, abangan na lang natin yan. Yun. At pasensya ka na sa naging abala namin dito. Sa okay lang po, kuya. Sobrang nag-enjoy nga ako eh. Pero maraming salamat sa pakipagkwentuhan sa amin dito sa Dayo. Yun, Dark Horse Clothing ni J Black. Search nyo lang sa Facebook at tingin ko mga 2 weeks pa bago lumabas to. Pero abangan nyo yung sa YouTube, yung J Black versus Lakwan. At ayun, meron ka bang mga gustong pasalamatan? Ayun, gusto ko lang pasalamat kay Kuya Shernan. Thank you. Sa pag-imbita sa akin dito at i-shoutout si Sir Arik at buong Flip Top Battle League. Maraming salamat po. At sa lahat ng mga nanonood at sa lahat ng mga bashers namin dyan at sa lahat ng mga Tagalog dyan. Sa lahat, maraming salamat sa inyo. Thank you po sa pag-suporta sa lahat sa amin. At yun, thank you. Ra. Yun, J Black, palakpakan natin. Yes, sir!